Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the New Filipino time, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Mga kabrigada, iniimbestigahan na raw ng Office of the Ombudsman ang mag-inang Senadora Loren Legarda at si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa 10 billion peso plunder at graft cases. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na permahan na niya ang charge sheet para sumailalim sa preliminary investigation. Maliban sa mag-ina, maaari ding masama sa investigasyon si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Paliwanag ng Ombudsman, hindi raw magagawa mag-isa ni Leviste ang proyekto at maaaring nakatulong ang posisyon noon ng kanyang ina na si Legarda bilang chairman ng Finance Committee ng Senado. Kay Loren, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Nung buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil mayroong exclusive contract. Sabi ni Remulla, kung mayroon tao iniimbestigahan sa Ghost Flood Control Projects, ito raw ay may tuturing na ghost electricity. Ito raw ay dahil sa isang exclusive contract sa solar firm ni Leviste na dapat ay naproduce ang solar energy pero hindi tinupad ang proyekto. Mayroon din ang ilang mga proyekto na hindi matuloy-tuloy dahil naka-exclusive ito sa kumpanya ni Leviste. Diniindin ni Rimulya na masusin nila itong pinag-aralan kaya hindi masasabing pinulitika na lamang ang mag-ina. Di ba meron tayong mga ghost projects na titira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera pero hindi nila ginawa. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo kay ika nga. Brigada. Samantala, pinagbigyan po naman ang Sandigan Bayan 3rd Division ng petisyon para makapagpiyansa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay na kinakaharap nitong kasong malversation na may kaugnayan sa Manoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, sinabi nitong nabigo ang prosecution na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ni Revilla sa kaso malversation through falsification of public documents sa isinagawang mga pagdinig para sa kanyang petisyon sa piyansa. Itinakda ng korte ang piyansa sa halagang 1 million pesos. Kapag naipagkaloob na ang cash bond, papayagan ang pansamantalang paglaya ni Revilla habang nagpapatuloy ang paglilitis, maliban na lamang kung may iba pa siyang mga legal na dahilan para manatili sa kustodiya. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan na mga petisyon para sa piyansa ng 6 na kapwa-akusado ni Revilla, kabilang sina Bryce Hernandez, JP De Leon Mendoza,
RJ Domasig, Emelita Capistrano Huata, Juanito Coronel Mendoza at Cristina May del Rosario Pineda. Naharap si Revilla at ang kanya mga kapwa-akusado sa kasong may kaugnayan sa manoy 92 billion pesos na Ghost Flood Control Projects sa Panday, Bulacan. Nilinaw naman ni Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senador Ping Lacson sa isang interview na walang katotohanan ng aligasyong sinisingle out nila ang Taguig City pagdating sa Ghost Project investigation. Pero pag-amin ni Lacson, hindi na siya magpapaka-hipokrito dahil prioridad raw talaga niya ang pagkalkal sa Taguig City dahil sa ingay ni Senador Alan Cayetano at pag-atake nito sa kanyang integridad. Hindi niya mapapalampas ang ginawa nitong pag-atake sa kanyang integridad, lalo pat ito lang ang kanyang namana sa kanyang mga magulang. Hinamo naman din niya ito na maglabasan sila ng baho dahil alam niya na wala namang mababato si Cayetano laban sa kanya. Tiniyak naman niya sa publiko na matapos ang Taguig City ay mayroon pa silang ibang tututukang lugar bilang pagpapakita na rin na wala silang ginagawang pag-single out. Naniniwala si Atty. Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, na dapat dumaan sa judicial review ang naging otorisasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue o BIR na ilabas ang kanilang income tax records sa Senate Impeachment Court. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio na iginagalang nila ng Vice Presidente ang kapangyarihan ng Impeachment Court at patuloy silang susunod sa mga legal na proseso. Gayunman, iginit niyang may mahalagang usaping konstitusyonal at legal na kailangang linawin kaugnay ng pagpapalabas ng kanilang tax records. Ayon kay Carpio, dapat suriin ang naturang otorisasyon batay sa umiiral na konstitusyon at mga batas na sumasaklaw sa pagiging confidential ng impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis at sa saklaw ng kapangyarihan ng ehekutibo. Sinabi rin niyang wala umanong indikasyon na naglabas ang BIR ng anumang tax assessment o tax deficiency determination laban sa kanya o kay Vice President Duterte. Kinwestiyon din ang kanyang kampo kung nasunod ng lahat ng procedural requirements bago ilabas ang otorisasyon. Kahapon, formal na isinumiti ng BIR ang tax records ni Duterte at Carpio sa impeachment court matapos kumpirmahin ng Malacanang na binigyan ni Pangulong Marcos ng otorisasyon ng ahensya na ilabas ang naturang mga dokumento. Samantala po naman, mga kabrigada, pumalagang ilang miyembro ng House Prosecution Team sa anilay harassment ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio sa pamamagitan ng inihaing reklamo kaugnay sa pagpapasupina ng financial records. Ngayong araw, naghain ang counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office sina Prosecutors Terry Ridon at Joel Chua at Representatives Antonio Tinio at Rene Luis Cu laban sa reklamong unlawful disclosure ng financial records ni Carpio. Ayon kay Ridon, basura, walang kwenta, panggulo at tirang pikon lamang ang kasong isinampa ni Carpio. Tiniyak anyang mababasura ito at bibilang lang ng araw lalo tumalima na ang Anti-Money Laundering Council sa subpoena ng Senado. Tinawag din ni Chua na unusual ang inihaing kaso lalo't kailan pa naging criminal case ang pagbibigay ng manifestation at hindi pagtutol. Dagdag pa rin Tinio, ito ay desperadong pagtatangka ng asawa ni VP Sara para hadlangan ang paglabas ng katotohanan. Sa ibang balita po, mga kabrigada, nilinaw ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na kailangang isauli ng mga manggagawa nakatanggap na ng adjusted wage ang dagdag na sahod sa kabila ng Temporary Restraining Order o TRO na nagpahinto sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Ayon kay Tolentino, may vested right na ang mga manggagawang nakatanggap ng wage adjustment bago pa ipalabas ng National Wages and Productivity Commission ang kautosang nagsususpindi sa implementasyon ng wage order. Dahil dito, hindi rin maaring hilingin ng mga employer na isauli na ang kanilang mga empleyado ang natanggap na wage differential o ibawas ito sa mga susunod na payroll.
vested rights yung magagawa namin. So, hindi na dapat isauli yun. Kasi at the time it was prepared and at the time it was received, wala pang order yung National Wages and Productivity Commission na suspended. Kalmado tayo ngayon, hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ginagalang natin ang judiciary. Ginawa natin na para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Lahat po ito ay para sa kapakanan ng manggagawa at ng mga employers. Nananawagan din ang kalihim sa publiko na maging kalmado, hintayin ang magiging desisyon ng isang co-equal branch kasabay ng pagtiyak na iginagalang ng DOLE ang proseso ng korte habang isinusulong ang kapakanan ng mga manggagawa at employer. Samantala, sinabi ni DOLE NCR Regional Director at RTWPB NCR Chairperson Attorney Sara Buena Mirazol na nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Office of the Solicitor General upang ipagtanggol ang legalidad ng NCR Wage Order No. 27 at matiyak na mapoprotektahan ang interes ng mga manggagawa. Pumalag naman ang ilang labor groups at idiniing sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code o Prohibition Against Injunction. Malinaw umano na bawal mag-issue ng mga restraining order ng isang korte laban sa mga wage board. Patuloy na ipinapakita ng Nation's P-pop Group ng talento, husay at kulturang Pilipino sa international stage. Ito ay matapos gumawa ng kasaysayan ang P-pop Group na SB19 bilang kauna-unahang Filipino act na nag-perform sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, USA. Pabilang sa mga itinanghal ng SB19 sa naturang music event ang kanilang mga hit songs na Gento, Mapa, Wakas, Visa, Dungka at Cream Zone. Lalo pang pinasaya ng grupo ang mga manonood ng unang beses nilang i-live performance ang kanilang bagong single na Lawless na inilabas lamang ilang oras bago ang kanilang debut sa music festival. Nagbigay-pugay rin sila sa yumaong rap icon na si Francis Magalona sa pamamagitan ng pag-awit ng sikat na kanta nitong Mga Kababayan. Muling pinatunayan ng P-pop Powerhouse ang patuloy na pag-angat ng original Filipino music o OPM sa global stage, kasabay ng lumalawang na pagkilala sa husay na mga Filipino artista sa iba't ibang international platform. At yan na po mga kabrigada, ang kabuhan dito lang po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Roelo Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat. Ronda Brigada. Inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Hanggang sa muli.